at ngayon kasama na nga natin ang ating mga Vegan City Scholars who just passed their board exam as social workers. At before tayo mag-umpisa, of course, kikilalanin muna natin sila. Starting with... Hello mga kabeshi! Ako nga pala si Jason Arans, 22 years old, from Barangay 5, Vegan City. Hello mga kabeshi! My name is Mark Vincent Rosario Adriatico, 22 years old, from Purocatacal, Vegan City. Hi mga kabeshi! Ako nga pala si Ayesa Joy Alvillier from Roxana, Vegan City, 22 years old. Hello mga kabeshi! My name is Mary Rose A. Rambuanga, 22 years old from Roxana, Vegan City. Wow! So that's it. Ang mga kasama natin today are, as I mentioned a while back, are Vegan City Scholars. And we would like, of course, to congratulate you before anything else. So, around the applause. For sure, yung mga parents ninyo, Adings, are proud. So proud of you. Kaya naman, pa-shoutout naman tayo. Or we should mention our parents, di ba? Sa mga kabeshi natin para makilala naman nila. So, hi sa papa ko na nanonood. Anong pangalan ni Papa? Si Delphine Alvillier. And? Hi pala sa aking mama and papa, si Marilyn A. Rambuanga and Apolinario Rambuanga. Hi sa mga proud parents ko, kay Mamang Evelyn Adriatico at Frederick Adriatico. Hi to my proud papa, Joseph Arans, and of course sa Adona at saka Arans clan. Hello po. Since nasa family na rin tayo, may mga kapatid ba kayo? Pang ilan kayo sa magkakapatid? You should also, shout out yung mga kapatid natin. It's okay. Sino mauuna? Ikaw na mauna. Mary Rose. Panghuli po ako and dalawa lang po kami. Sino? Anong pangalan ni Kuya? Yung kuya ko po is si Mark Paul Rambuanga po. Mark Paul Rambuanga and? Sa pamilya po namin, ako naman po yung panganay. Ang sumunod po sa akin si Mike saka si Michelle. Kami naman po is tatlo kaming magkakapatid. Tapos pangalawa po ako, yung ate ko po is si Christine May Adriatico. At yung pangatlo naman ay si Rick Dave Adriatico. Ako naman po ay walang isa-shoutout kasi only child po. Ay, hi, May. If you're watching this, hello. Nag-shoutout agad. Best friend ko po kasi yung ate ni Mark. Ayan. So, na-mention ko na kanina na social work yung course niyo. Pero ano ba yung buong pangalan ng course niyo? Bachelor of Science in Social Work. In Bachelor of Science in Social Work. 4-year course siya, di ba? Yes. And bakit naman yun yung napili yung course? What's the reason behind it? Everyone can answer. Kahit sino nang mauna. Since nakatingin sa akin sa Ayesa, si Ayesa na. Siyempre, gusto ko rin po tumulong sa mga kapwa ko. Sa mga kapwa ko nangangailangan. Sa mga vulnerable and mga nangangailangan talaga ng tulong. If we say vulnerable, Ayesa, ano yung definition? Or may pa-follow up question? Anyone can help. Parang nag-thesis defense kayo. Pero anyone can help naman, Ayesa, to define who is vulnerable ka na. When we speak kasi sa mga vulnerable, sila yung mga hindi napapansin, which is outside from the box, gaya ng mga kababaihan, which is we need to empower them like that. Like that. Why? Of course. In social work po kasi yung vulnerable sectors, minsan tinatawag din namin silang marginalized sectors. Ito yung mga sectors na nangangailangan ng extra na attention para mai-uplift yung kanilang status in our society po. And as social workers, how do you do that? How do you help them? Bakit kasi yung mga tanungan ni Ate Dayan? Ano kasi po? Bakit ganun? Parang thesis defense. Pero for sure curious yung mga kabeshi natin na malaman. So in social work po kasi, yung common na misconception kasi sa course namin is nagbibigay lang kami ng mga relief goods ng delata. Pero that is just a part of our duties. Pero more than that kasi may mga methods kaming ginagamit. We have the individual or doon sa casework po, sa group work and community organizing. So depende po sa kung anong clientele group yung kailangan naming i-address yung kanilang concern. Doon po papasok yung different techniques and methods na maaari po namin gamitin. From based sa answer ni Jason, Yes. parang hindi lang mga kabeshi, hindi lang sila yung mga nakikita nyo pag mga
may bagyo na nagde-deliver ng relief goods, Yes. meron din silang methods and techniques na ginagamit in order to approach these people who were affected, parang ganun. Kasi, di ba, hindi naman pwedeng pa eme-eme ka na magbibigay ng relief ng goods kasi assessment. nga, you need to parang connect to them na parang you are nakikipag-empathize ka. Wow! Empathy. Diba? Yung mga social workers ba natin, punong-puno ng empathy. Diba? Parang, Sobrang importante Importante talaga din. yung pagiging empathic sa social work. Kasi hindi mo maiintindihan kung ano ang pinagdadaanan ng kliyente mo kung hindi mo alam kung ano yung ipunta or parang iput yung shoes mo sa kanilang sariling sitwasyon. okay, so moving on to the next question. Ang dami ko ng follow-up. Parang yung tingin sa akin na ayan. Ang dami. Hindi naman tumat ka ng cue card ha. Ayan. So, bali ano yung feeling nung nabasa nyo na yung take us back nung lumabas na yung list ng mga passers sa social workers sa board exam. Nasaan kayo? Anong ginagawa nyo? And how does it feel na mabasa yung pangalan nyo dun sa list na yun? Ikaw na mauna, Mary Rose. Actually po, patulog po sana ako nun. Patulog na. Anong oras ba lumabas yung result? 9. 9:30 ganun. Tapos, nauna siya naghiyaw. Akala ko kasi po, Sampulan mo kami ng hiyaw. Ano yung hiyaw? I-share natin sa mga kabeshi para feel na feel rin nila, di ba? Go on, Mary Rose. yung nalaman ko po na may pangalan po ako, pumunta po ako sa bahay nila. Like, yung sinabi ko sa sarili ko, hala, may pangalan ba ako? Ganun. Kasi hindi po talaga ma-open yung cellphone ko po doon kasi mahina ko po sa yung signal po. Doon ko na lang po nalaman sa kanya and then yun, palundag-lundag na lang kami kasama ko. Kayong dalawa, pero mas nauna ka, Ayasa, na naka-allow na pasado. So, Sa anong akin- reaction? Sa akin naman po talaga is, struggle is real. Kasi yung feeling na phone storage, tapos nag-i-stick pa yung cellphone mo. Tapos madami kasi nagbubukas, pag madami kasi nagbubukas dun sa link, Medyo mabagal mag-load. So, dumadagdag pa sa anxiety mo yun. that time po, naghuhugas ako ng plato, tapos yung cellphone ko na tumutunog. Oo. Yes. Exciting. Tapos nakita ko po yung mga classmate ko po, batchmate ko na nagsisend na sa GC na may mga pangalan Ano nila na kayo? Tapos Oo. yung bubuksan ko po yung link, hindi ko po siya mabuksan. Then talagang naghanap po talaga ako ng signal. Tapos yung kamay ko nanginginig po talaga. Yes. Then nung nakita ko na po yung pangalan ko doon po sa 4th page, number 146, nandun na yung pangalan. Wow, kabisado ko ano yung number? 146. Tapos, dun, natutulog si Papa. Ginising ko pa siya. Oo, pasado sabi ko sa Papa ko. Pasado ako, tapos gano'n na po, na nagdasal na po kami. Thank you Lord, gano'n po. Ikaw, Mary Rose, na-sure mo ba agad sa parents mo na nakapasa ka? Sila rin po yung unang Nakaalam kaysa sa'yo. Kung merong may patulog na, may naghuhugas, anong ginagawa mo, Mark, nung lumabas yung result? Ang ginagawa ko naman is naglalaro ng Mobile Legends. Nag-ML Oo, sila. nag-ML. To ease the anxiety, parang, Yung kaba. ganun. oo. Kasi sa totoo lang, yung kaba ko sobra-sobra. Oo. Yung hindi ko alam kung makakapasa pa ako or hindi. Ganun. Tas nung nalaman ko yung result, talagang lumundag ako. Tas hindi ko na malayan na nahila ko yung ate ko. Sa saya, tas pinakita ko yung result sa kanya na, tas nag-iyakan kaming dalawa. So si ate, anong sinabi ni Maymay nung hinila mo siya? Wala, umiyak na lang siya. Oo, Tas yung time na yun is, nagsha-Shopee. Nagsushopee si ate, pa-check out. Oo. Baka pa-check out si Maymay, tapos hinila mo bigla. Your parents, paano mo sinabi? And ano yung reaction nila? Ayun, noong nalaman ko yung result, tumakbo ako sa bahay namin. Kasi nasa kabilang bahay. Yun. Tapos yun, nag-iiyakan kami. Oo. So, very proud yung mga parents ko. Ganun.
Oh, nag-ML. Ikaw naman ang ginagawa mo. Ako po sobrang iba sa kanila kasi Kasi? nag-sleep over po ako sa bahay Sleepover. ng barkada ko. Hi, Julian! Ayun po. Hi. Kasi wala po akong kasama sa bahay. Yung inisip ko that day is, hindi ako makakahiyaw sa bahay pag mag-isa lang ako, sabi ko. Baka isipin ng mga Oh. kapit ba? Anong Oh, parang ganap? yung mga days before lumabas yung result po, as in, hindi po ako kinakabahan, pero yung mismong day talagang pinush ko na lumabas para, kasi as in nag-anxiety na ako that day. Tapos, bago lumabas yung result, talagang nakikipag-video call pa ako sa mga friends ko na iba. Then biglang pinakita sa akin nung friend ko na may-ari nung bahay na tinulugan ko na meron ng result kasi nag-send na sila ng top 10, ganon. Tapos nanginginig na ako, tapos yung sa may laptop po, nag-crash yung mismong website. Yeah. 1 to 50 passers pa lang yung nakikita ko. Tapos yung funny doon, umiiyak na ako kasi hindi ko mahanap yung pangalan. Tapos nung nakita ko na yung pangalan ko, talagang nag-all out na po ako na sumigaw-sigaw. Then after that, tinawagan ko yung papa ko. Kaya siguro nag-sleep over ka kasi yung mga ganitong achievements and successes in life, better when shared with someone, di ba? Parang meron kang kahiyawan, tapos nakikita mo yung reaction nila of how proud they are sa inyo. Di ba? It Yes. makes you heartful. Ganon. Saan ko nakuha yun? Ayun. Yung Oo, and that's a masayang great moments achievement, mo. di ba? Ang laking achievement nun, makapasa sa board exam. Yes. Once again, congratulations. Thank you. Wow. Ayan, so we're done sa pag-alam kung anong yung experience o what was it nung nalaman nyo, nung lumabas yung result. Mabalik tayo sa school muna. Sa school may mga clubs ba kayo na kinabibilangan? Bale po, sa member po kami na SMGP. Ano yung SMGP? Share natin sa mga kapeshi natin. Samahan ng mga mag-aaral ng gawaing panlipunan. Yun po yung mandated organization ng college po namin. Nung high school kayo, meron bang mga student leader dito, student journalist? I-share rin naman natin kasi yung mga ganap nyo nung high school kayo also shape you, di ba? Yes. To be the person that you are today. So ako po, nung high school po, both na journalist po ako and student leader. So naging SSG president po ako ng Ilocos Sur National High School for 2 consecutive years po. And nadala ko po siya nung college. Naging representative po ako nung first year. Then naging vice governor nung second year to governor nung third year. And nung last year ko po naging senator po ako. Naging senator sa social... Yes po. Yes, sa social work. Ikaw, Mark. Bakit ka mamiti, Mark? Ako naman po is hindi... Kahit yung mga extracurricular activities na sinalihan mo before, gano'n. sa tulong po, isa po akong dancer. So, Sampulan mo ka. Nagpasampul bigla. Na-pressure. So, nakikisali po kami sa mga iba't ibang competition dito sa city. Then, sumasali din po kami sa mga different lugar. Sa tulong ng group namin na Fierce Academy. Fears. Ikaw naman eh. Ako naman po, nung high school ako sa Vigan National High School, hi sa mga teachers dyan. Hello po. Sumasali po ako sa mga clubs. Then, isa po akong journalist noon. News writing tsaka copy reading. Oh, dalawa ang event Yes talaga. po. So, Tapos po, sumasali naman po ako sa mga festivals dito sa Vigan. And member po ako ng Sayaw Silangan. sayaw silangan. Ikaw naman, Mary. Ako naman po is nung high school po ako, member po ako ng clubs po like yung mga MAPE, science. And then nung grade 12 ata ako ng journalist po ng collab po. Ganun po. Oh, And then right. tapos mahilig din po ako sa sayaw, member din po ako sa Sayaw Silangan. Hello po. O, di ba? Ang mga guests natin today, mga kabeshi, talaga naman nag-excel na. Kahit nung high school pa lang. Kaya hindi naman kataka-taka kung bakit pasado sa board exam, di ba? Pero parang nagsabay pagbigkas rin kayo. Ay, oo. Yes, all the wow. likes na mga ganon. So, kayo ba, mabalik tayo dun sa journey nyo ng pagre-review, dun sa board exam.
magkakasama ba kayo ng review? Nasa iisang review center lang ba kayo or Opo. Yes po, nasa isang review center kami. Pero saan may- kayo nag-review? Sa Baguio. Prudence po, sa Baguio. Baguio. Yes po. So share nyo naman yung experience doon. Ano yung pinaka-unforgettable na experience nung nagre-review pa lang? Unforgettable moments. Okay, si Mary Rose daw, parang meron siya share. Kanina may minimension siya na hindi niya makalimutan na ganap yung nagre-review. Unforgettable experience doon sa Baguio. Yung yung barado po yung CR. Bakit naman yung baradong CR? I-share natin, bakit naging barado yung CR? Yung marami po kasing buhok na Sa drainage. pagdaliligo, yung sa drainage ng shower, meron marami na. So, anong ginawa mo? Umiram po kami ng yung pagsudsud. Para matanggal yung baradong drainage. Yes. Yun yung unforgettable experience ni Mary Rose. Ikaw naman, Ayesa. Unforgettable moment ko po sa Baguio during review is muntik na akong mamatay. Bakit naman? Muntik Sa CR ko ulit. CR ulit! Madulas po kasi yung Oo. syempre pag nagko-conditioner, yung hindi May time mag-conditioner kahit nagre-review. Tapos kasi hihilain ko po sana yung timba. Pero Oo. nadulas ako. Kaya yung paa ko namaga. Ay, so habang nagre-review, may struggle ka na magang paa, gano'n. Yes. Mahirap bumaba doon sa review. Oo nga, kasi parang may mga hagdan-hagdan pa kayo doon, di ba? Yung mga unforgettable experience has to do with the CR. Ikaw naman, Mark. Ako naman yung... Baka CR ulit, hindi na. Hagda naman sa akin. Bago yung board exam namin, gabi noon, tas kumuha ko ng baon ko kinabukasan. Yung chicken joy, hotdog, tas yung isang kamay ko nakahawak yung mantika. Tapos sa isa. Tas naglalakad ako pababa sa hagdan. Oo. Tas isang step na lang, napatayan ako ng ilaw. Oh my kaya God. kaya hindi ko natapakan yung huling step ng hagdan. Tas yung- Kasalanan ng nagpatay ng Oo. ilaw. Tas yung hotdog, yun. Paano yung yung mantika hindi ba Hindi. nabasag? Nasa plastic ba siya? Hindi na sa cup. Oo. Natapon? Hindi. naman. Nakayang i-balance. Yung Pero hotdog- yung hotdog kumawala. Oo. Pinulot mo ba yung hotdog? Oo naman, sayang. Sayang! Grasa yun, grasa. Okay, itong mga unforgettable experience, hindi ko in-expect ha. Ikaw naman, Zayson. Ako naman po, pero disclaimer, wag yung tutularan. Ako, kinakabahan ako, may pa-disclaimer. So ano? Yung schedule po kasi namin doon is talagang malala po siya. Sunday morning lang kami pwedeng lumabas, pero may 1 week kasi na hindi kami pinalabas. Tumakas po ako. Hay ba? Rule breaker. Pero i-explain ni Jason kung Tumakas po ako that time kasi parang ang hirap kasi nung nasa review center ka lang na as in, ako kasi mga 2 to 4 hours lang yung tulog ko every day dahil sa pagre-review. So parang kailangan ko ng time na huminga, sabi ko. So tumakas kami, naglakad kami pababa doon sa amin. Akala namin malapit lang siya pero nung tinignan namin yung oras, 2 hours na kaming naglalakad. So pagdating namin sa review center, hingal na hingal, basang-basa. Hindi ba kayo nahuli? naman. Yung funny po, yung pangalawang takas ko po, nahuli po ako ng staff ng Ay, Prudence nako. sa night market. Ay, natin ko. Kaya akala ko sa harapan na door, papasok. Naku, nasa night market. Tapos Wala. proud pa po ako noon, Ay, nakipag-selfie pa hello sa po. kanila. Selfie po tayo. Parang sinake it off mo na live. Opo. Na lang na nag-break ka ng rules Opo. sa review center. Guys, tip from Jason, pag nahuli na, magpa-selfie na lang. Huwag nyo nang ayan. Yung mga unforgettable experience nga, very exciting and happy. Kakaiba. Ngayon lang ako nakarinig dito sa Rise of Beginner na unforgettable experience sa pagre-review yung mga baradong CR, na magang paa, tapos yung hotdog kumawala. Nahuli, nagpa-selfie. Oh, bit ko tong mga nyo, mga unforgettable experience nyo. Pero, kidding aside, ano naman yung babahagi nyo sa mga kabeshi natin na mga tips nung nagre-review kayo na work sa
sa inyo, baka sa kanila rin mag-work. So, mga time management, ganun ba? Kahit sino pwedeng Sa akin mag-work. po, number one tip talaga, please lang matulog kayo ng kompleto. Kasi hindi siya naging healthy sa part ko. Masyado kong inisip na magiging mahirap yung board exam. Kaya yung ending na burn out ako, tas nasasacrifice yung health ko. Kasi yun nga, sabi ko kanina, 2 to 4 hours lang yung tulog ko everyday. May time pa noon na pumapasok ako na walang tulog. Tas sa mismong lecture, natutulog. Tapos, kung ikaw naman yung tipo ng student na madaming nang nabasa or may alam, wag kang maging selfish. Yung ginagawa ko kasi noon is gumagawa ako ng PowerPoint. Tapos nagtuturo din ako sa kanila kasi Wow. yun po. Kasi yung sa akin po kasi parang way din po siya para Ma-refresh. At Opo. ma-refresh yung ano, information. Opo. Then lastly po siguro is bukod sa time management is know your learning style. May mga students kasi na mas nag-work sa kanila yung mag-review sa umaga or sa gabi at minsan kapag mag-self-review or with groups. Hindi porket ito yung nag-work sa kanila, mag-work din siya sa'yo. Kailangan kilalanin mo yung sarili. No, I love that na na-mention yan na may iba't ibang learning style ang mga student na what works for you, hindi sa lahat mag-work yun. So we should find, di ba, Yes. kung ano yung mag-work sa'yo na learning style. Ikaw naman, Mark. Ang tip ko rin is tulad sa kanya, kailangan talaga ng sapat na tulog. Tapos kahit na nasa review center ka, kailangan mo talaga ng mag-self-review, magbasa ng different authors, Yes. different na libro. Ganun po. Parang yung mga social worker natin, mga kabeshi, parang kinulang sa tulog sa pag-review. Yes. Kinulang kayo sa tulog. Sobra. Oh my God. Bawing-bawi naman na ngayon, napasado na. Yes. Mga tulog ba natin 8 hours na? Sobra. Sobra. Hindi rin ata pwede yung sobra-sobra. Dapat 8 hours lang tayo, huwag tayong humigit. So ano naman yung tips mo sa mga kabeshi? So, maibibigay ko naman po na tip talaga is number 1 talaga yung tulog. Tulog po talaga. Tulog talaga lahat minamention Tapos, nila. Magdala kayo ng maraming kape. Maraming kape. Efficacent oil. Tapos magdala rin kayo ng mga medicines. Talaga. Tapos mag-review. Review ng review. Basa ng basa. Kung kailangan mag-cross-reference, gawin mo. Oo. Ikaw naman, Mary Rose. First is matulog po talaga. Tulog. Lahat sila ang common denominator, matulog. Second is mag-focus po. Kahit hindi na kayo mag-focus sa mga jowa. Hay! May pa-mention na may Focus lang po kayo jowa. sa pagre-review, ganun po. Ay, wag ma... May sinasabi dito si Jason, sabi niya, wag ma-in love sa Baguio. Hindi siya advisable na meron kang jowa or you're in a relationship pag nagre-review. Hindi siya advisable. Hay, parang may jowa kasi si Ayesa pag nagre-review. Meron ba? Meron. Since meron jowa si Ayesa habang nagre-review and the rest wala, baka pwede ka namang mag-share how to balance ba the relationship and yung pagbo-board. Wow! Uy! Siyempre sa akin po, Oo. sa umaga, focus lang po talaga dun sa review. Then, pag may time, pwede mo naman pong kausapin. Sandali. Oh, find time, make time. Yes. Find time ba or make time? Yung Find find time, hindi yung nagme-make time. Yes. Okay. Ayun po. Totoo yun? Tips sa mga may Baka- jowa dyan. Baka ano, Jay? Ano po, nakalimutan ko po kasi siyang sabihin kanina. Pero sobrang importante siya sa pagre-review na wag ka lang magbasa. Yung importante dito is naiintindihan mo kung ano yung binabasa mo. Yun kasi yung parang nagiging mahirap sa atin minsan na estudyante na basa ng basa. Pero minsan nakakalimutan natin na i-comprehend kung ano ba yung binabasa natin. So yun po. Yun yung keyword, comprehend. Yes, diba? yes. So yun lang yung ano, wag mag-jowa, par. Yes. Matulog and wag mag-jowa. At wag makul sa Wag mo. May napul ba sa inyo? Sa Baguio? Wala na po. Safe. 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 Sigurado? Yung tinginan ni Mary Rose, medyo hindi siya sure. Sure, final answer.
Safe po. Safe daw. Since nasa mga advices na rin tayo, ano yung mga natutunan nyo nung kahit nung high school, college, na mga lessons ng mga estudyante pa lang kayo na pwede nyo ma-share sa mga kabeshi natin? Any? Ano? Mga natutunan nyo nung nag-aaral pa lang kayo, nung estudyante pa lang kayo? Ako kasi tatlo po yung naging sobrang importante na lesson na naging highlight ng student journey ko. Sabihin ko na, una talaga is be gentle with yourself. Kasi lalo na kung ikaw yung type of student na masyadong madaming expectation or na-pressure dahil sa expectation ng ibang tao, dumadating tayo sa point na pinapahirapan natin yung sarili natin to the point na nako-compromise na natin yung mental health natin at saka yung relationships natin with other people. So dapat kailangan nating maging easy sa sarili natin. Pangalawa is you do not know to have it all figured out kasi minsan kasi pagiging pressured natin sa mga nangyayari dahil lalo na pag masyado kang babad sa mainstream media at masyadong idealistic yung mga nandoon, parang minsan iniisip natin, dapat alam ko to. Pero always remember na life is a process of learning and growing. And lastly is, almost is never enough. Na minsan feeling natin, ginagawa natin yung best natin. Pero minsan kasi hindi natin tinitignan yung ibang aspeto. Kailangan kasi in life, we have to strive for excellence and every day, ginagrab natin siya as an opportunity to grow. Yun po. Yung mga wisdom talaga naman ni Jason. Nung sinabi niya yung almost is never enough, puntik na akong napakanta. Alam mo ba yung kanta? Almost. Ariana. Almost is never enough. Wow! Kumanta ang host. Sorry naman. Thank you so much. Ayan, ikaw naman, Mark. Ano mga natutunan natin anong natutunan natin kahit nung nasa high school pa lang tayo or nasa college na nung student ka pa lang? Ang natutunan ko is dapat magtiwala ka sa sarili mo. Yun yung pinaka-importante and huwag matakot mag-take ng risk sa lahat ng bagay. Kasi minsan yung mga risk na tinetake mo is magbibigay sa'yo ng bagong opportunity. Yes. Kasi pag naka-confine ka lang sa comfort zone mo, di ba? Hindi ka matututo, hindi ka mag-grow. So you need to step out and take the risk. Grab the opportunities. So moving on, I guess. Sa akin naman po, hindi lang sa school ko natutunan, kundi sa whole life ko, be patient talaga. Kasi lahat ng may proseso. Kung ano yung para sa'yo, ibibigay ni Lord yan. Just be patient talaga. Kasi di ba may iba't iba tayong timeline. Hindi lahat. And I think pwede na natin gawing avenue to na sabihin sa mga kabeshi natin who hindi nakapasa sa boards, di ba? Na, guys, maybe hindi pala ngayon. Pero may sarili-sarili kasi tayong timeline, di ba? Baka nakapasa sila. Pero for sure, next year, pag nag-take ulit sila, they will hopefully makakapasa na ng board exam. Good luck and God bless, guys. Now, Mary Rose. For me naman is mahalin mo yung passion mo. Wow. And then always be humble po. Yung passion ba P or F? Charot. But passion. Kindly elaborate. Ano po? Like yung gusto mong gawin sa buhay mo, yung mga pangarap mo, ganun po. Wala ka nag-ibigay. Okay. Ayan, so now moving on sa next question natin. So, na-mention niyo na kanina, di ba, na sumasali kayo sa mga competitions. Ano-ano pa yung mga competitions na sinalihan nyo? Ano yung pinakamalayong lugar na napuntahan nyo because of those competitions na sinasalihan? I think itong mga to talagang talented, yung mga nagjo-join sa mga regionals, ganun ba? Sa akin is sa Pangasinan po. Oh, Pangasinan. Nakarating ng Pangasinan. Our food po. Oo. Ano yung our Regional Festival of Talents? Ikaw naman, Mark, sa dancing. Tulad din ni Mary Rose, nakisali din po ako sa Arfoot. Then, nakisali din po kami sa Baguio.
sa elimination ng Pilipinas Got Talent. Talent. Dun sa, ito yung sa dance group mo Opo. na Fierce Academy. Fierce Academy. So yun yung pinakamalayo. Opo. Ikaw naman, Ako po Jason. sa Mindanao. Ang layo. That was during the National Festival of Talents 2016 po. Yung event ko po noon is landscaping and maintenance, and sa national level nag-second runner-up po. Wow! Second So, runner-up. yun. I-share naman natin sa mga kabeshi natin na hindi nakakaalam dun sa landscaping and ano yung ginagawa natin doon. Bali yung landscaping and maintenance po kasi is event po siya ng TLE. Yung ginagawa po namin is may designated area po kami with fixed measurement. Then, doon po kami magpo-put up ng isang landscape po. Yung landscape po kasi is parang dinedesign mo or pine-place mo yung mga halaman. May mga criteria kasi siya na sinusunod din po. So, syempre, parang it's a form of art. Kailangan maganda yung balance, yung texture ng bawat halaman, ganun po. And, syempre, kailangan din na maalam ka sa kung ano yung classification ng or type of plant na, kasi sila yung magbibigay po. Bali, yung gagawin mo lang talaga is ikaw yung Yung magde-design po Oo. talaga. Ayan, mga Yun kabeshi, po. another learning. Meron rin parang mga ganong competitions pag nag-aaral ka pa lang. So, sa mga kabeshi natin who are interested sa landscaping, di ba? Pero ito na yung avenue for you to showcase what you've got. Oh, Ayan. So, moving on. Meron ba kayong mga sports na meron ba sa inyong nag-volleyball, tennis, table tennis? Sinong sporty sa atin dito? Wow. Wala? Okay, since wala sa sports, ano na lang? Meron bang Chinese garter? Meron bang Jackstone. jackstone? Scrabble. Scrabble, yung mga ganyan. Anong ganap mo nung nasa elementary ka, naglalaro ka ba ng Chinese garter? Ako po, nasa high school po, Scrabble. Scrabble. Yes po. Hindi ka nag-10-20. Hindi ka nagipag-shatong, gano'n. Kahit mahirap po yung tumalon, nakikijoin naman po Oo. ako sa Chinese garter. Ikaw ba ang mother? Ay, baby. Baby Sister ka na ba? Oo, okay. Ikaw Mary Rose, na... Nung LM po ako is gymnastic po. Ay, Sample. gymnast. Okay, pakitaan mo kami dito. Cartwheel. No pressure na mag-cartwheel. Pero, any talents ba? May baka dancing. Baka mamaya pwede nyo kaming sample naman. Kahit isang TikTok dance lang gano'n. Na pakita natin sa mga kabeshi natin na hindi lang kayo talaga board passers with talent. Kayang Yeah. sumayaw. Wow! Okay, abangan natin mga kabeshi. Mag-showcase po sila ng talent mamaya. Huwag pinessure ko na kayo. Wala nang magagawa. Showcase mo mamaya yung... Oo! Meron ba sa inyo magigento? Ganun. Ganito. Ganito. Ayan. Aabangan ng mga kabeshi natin yan mamaya before tayo magtapos. Pakihanda, mga katawan. Ayan. So, ano naman ang mga motto natin in life? Mauna na tayo kay Jason. Ako po, if it is not challenging, it is not rewarding. If it's not challenging, it's not rewarding. Paki-explain naman. Parang hindi ko kasi gets yun. So, mga kabeshi natin. Yung motto ko po na yun kasi parang minsan kasi nagiging mas focus tayo doon sa end goal. Pero sa akin kasi, importante na i-value natin yung process. Challenging yung process is true, pero mas madami kang reward na makukuha kapag dinigest mo yung bawat lesson na malelearn mo while ginagawa yung bagay na yun. Then, yung end goal mo, yun lang yung parang culmination of your hard works na aanihin mo. Yun po. Dapat i-enjoy yung process. Kasi dun sa process, dun ka may mga natututunan. Yes. That's where you... Basta. Ikaw naman, Mark. Sa akin naman is, hindi hadlang yung kahirapan sa buhay ang pagtupad sa mga pangarap. Yun lang po. And I... Thank you. I guess ikaw naman. Simple lang yung motto ko kasi in life.
Ano? which is time is gold. Time is gold. Oh, time is Mga gold. kabesh, time is gold. Bakit naman time is gold? Kasi doon sa review center, kailangan mo gugulin yung 2 months para ma-review yung makapal na orange book. So, every second that ticks talaga ang dapat focus ka lang sa, okay, ito, gano'n. Yes. Nakapokus lang sa pagre-review. Yung libro ba, photos highlight na lang. Highlight lahat. Highlight and sticky notes. O sticky notes, Parang mga, coloring book. dun sa book, may mga lumalabas sa sticky notes, ganyan. Ganun yung mga method natin sa pagre-review. Ikaw naman, Mary Rose. what's Sabi your motto? naman is always put God in your journey and future po. Kasi siya lang po yung nakakaalam and nagko-control po kung ano yung nyati mapasama no dumpeng po. Ay, wow. Nagkakabit talaga sa tamayang ha. We call her Mayang actually. Like, are we allowed to call you Mayang dito sa show? Yes po. Yes, that's her nickname. Kayo ba, ano po yung mga nickname natin? Since na-mention ko na rin yung nickname ni Mary Rose. Ikaw, Ayasa. Isang po. Isang. Si Mark. Marky po. Mark. Wow! Mark, ikaw, Jason. Ako po Jay or Mason. Mason. Jay or Mason. Mga mamaya matatawag ko kayo sa mga nickname niyo. Baka maggulat kayo. Mayang. But that's a cute nickname. Ayan. Since medyo patapos na tayo sa mga questions natin, medyo maiiba lang yung mga question na susunod. Gaya nito. Ito ha. Kinabahan. Bigla ang mga guest natin. Dugtungan nyo. Dugtungan lang ha. Sino munang mauuna? Mary Rose. Mary Okay. Rose. Kay Mary Rose, kay Mayang tayo mauuna. And the question is, so, the first drum roll! Easy lang naman yung question, Mary Rose. Mahilig ako sa Adobong manok. adobong Wow, bilis. food. Sa food siya pumunta. Ikaw naman, Ayasa, mahilig ako sa... Chicken neck ni Tita Mel. Oh. Yes. Saan matatagpuan ang chicken neck ni Tita Doon Mel? sa mismong review center. Malayo. Sa Baguio pa po yun. Medyo malayo. Hindi natin muna natin matitikman ang chicken neck ni Tita Mel's. Ikaw, Mark, mahilig ako sa... Mahilig akong mag-whisk ng isang bag. Wow. Mga sabon. Kinaya yun. Kinaya yun. Chris. English yun na. Hindi ko kinaya yung dalawa. Sorry. Of course, Jason, mahilig ako sa... Mahilig akong masaktan. Joke. Joke lang. Bakit may mga hugot na ang mga social workers natin dito? Mahilig ako sa fried chicken. Sa fried chicken, sa food. Sa food pumunta, mayroong mga nagtitake ng risk, mayroong adobong manok, chicken neck, fried chicken. Pero feeling ko ano lang pang cover up lang ni Jason yung fried chicken. Pero talagang may mga nakabinbin. Wow! Yung nakabinbin ha, ang lalim mo alam yun lang. Talagang Word of the day. nakatago, ganon, na mga hinga na malalim pa. Ayan. Next question naman tayo. Ano na yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Kung nagpapasa ba kayo ng mga applications, ganun ba? Or you're taking your time to hinga-hinga lang muna, mga hinga-hinga, exhale, gano'n. And ikaw, may ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Pahinga po muna. Natutulog po. Well-deserved rest. After all, di ba? Mga social worker natin medyo nangarap sa review. Deserve na deserve ang pagre-rest. Yung yes mo, Mary Rose, parang medyo hindi ka sure. May konting doubt na. Pero okay lang yan. You need to take rest and then tsaka ka mag-a-apply. It's okay. Ikaw naman na Sa akin naman po, naghihintay ng taking. Kailan ba ang oath-taking ng mga board passers Sa natin? November 17. Sponsors. Saan ba? Manila Venue. Hotel. Manila Hotel. Manila Hotel. May pabulong. Pabulong ang pagbigkas. Parang, resorts mo. Yes. Okay. Manila Hotel. Baka, ano, mga
pwede mag-sponsor din. Baka naman Mamaya na natin mamaya na tayo maghihingi ng mga sponsor sa pagpunta sa Manila for the outtaking. Ikaw naman, Mark, anong pinagkakaabalahan mo? Ngayon is puro tulog lang, tas kain. Yes, that's fine. Diba? After ng mga walang tulog, medyo hindi maayos sa pagkain. Kasi, as I mentioned, mga kabeshi, best friend ko yung ate ni Mark, si Maymay. Tapos, minsan pag magkakasama kami, na-mention niya na, wala nang baon, wala nang kakainin sila Mark doon. Dapat pumunta ako ng Baguio para magdala ng ganito. Actually, dapat 3 kami mag-best friend na pupunta sa Baguio to give them food. Sana para i-deliver ng ate niya yung food nila. Pero, unfortunately, hindi po nakasama ang inyong lingkod. Kasi bumagyo nun. Pero diba, yung effort ng ate ni Mark na pumunta sa Baguio just to support his brother sa niya, kahit bumabagyo talagang bumiyahe siya. Hello, Ate May. Thank you so much. Ikaw naman, Jason. Ako naman po, pinagkakaabalahan mo? bukod sa nagpapahinga, rin-ready ko na din po yung mga papel na kailangan for job Yes. application. Yung mga, transcript of records, diploma, yung mga ganyan. Oo, marami na. Mga PDS natin, i-ready na yung mga yan. Ayan. So, what's next? Sa story ng journey nyo, what's the next plan for you guys? Since most of you are resting muna, di ba? Taking your time. Ano ang next plan? Ako po is maghahanap na po talaga ako ng work Ng para work. sa parents. Yes. Giving back. Yes. Di ba? Parang sa ating mga Pilipino, yun yung una nating naiisip na once na magkaroon na tayo ng trabaho, is to give back. Parang utang na loob. Yes. Yes po. Though hindi talaga mababayaran yung utang na loob kasi the efforts, yung mga sacrifices na binigay nila, hindi naman talaga yun, how do you call that? Hindi mo talaga yun basta. Yes, ganun. Mag-reciprocate. Kasi nga yung effort nila is, basta, it's mo na yun. Yes. Diba? It's price. Yung mga sentences ko, tinatapos si Jason. Di na lang nandito siya sa tabi ko talaga. Yung mga ganun. Ikaw naman, Ayasa, what's your next plan? Next plan ko po is maghanap din po ng work. Oo. Saan ba? Ano ba yung mga inaay natin na If may opportunity po sa mga medical field ka. doon ka mag-a-apply? Hello po. So, Baka naman po. Or medical. Abang-abang sa application. Ikaw, Maya. Mary Rose. Ganon din po, maghahanap po ng work. I think, ikaw, Jason, maghahanap na rin ng work ka. Next plan. Panindigan na po yung pagiging social worker. Yun, let's Oo, make social yes, work yes, profession known. Oo. So sa mga NGOs po dyan na nangangailangan ng social worker, Nandito lang po nandito lang po kami. After ng oath-taking, baka naman. I think, sa employment ba ng mga social worker, ng mga nakapasa sa board exam, kailangan mo nang matapos ang oath-taking, di ba? Hindi naman. Hindi na. Pwede, may mga ibang agencies po kasi na nag-a-accept na po. Oo. Ayan, so next question na tayo. Kunwari, nakaharap ka sa salamin ngayon. Nakaharap kayo sa salamin ngayon. Anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Sa akin is, Okay lang umiyak dito, Mary Rose. Ilabas mo yan. Hindi, ilabas mo. I'm so proud of yourself. Ganun. Oh, I'm so proud of you. Kasi doon po sa 2 months sa Baguio po, nakaya ko po tapos with the help of my family and then sila rin po mga friends ko. Yeah. Tapos ang masasabi ko rin sa sarili ko is mahalin mo kung sino at ano ka. Wow. Love yourself. Ganun. And I think it's great na you surround yourself with people or friends na, di ba, na isusupport ka, will help you in anything. Kasi parang malaking bahagi din sila ng pagre-review, di ba? Kasi mayroon yung nag-share. As na-mention ni Jason kanina, yung pag nagre-review siya, sinishare niya rin sa mga co-reviewers niya kung ano yung natutunan niya. Ikaw naman, Ayasa. Before na nalaman ko po yung result, sinasabi ko talaga sa sarili ko sa harap ng salamin. You can do it self. Kung nakaya ng iba, makaya mo. Yes po. If
they can do it, I can do it. Kasi Wow. may mga times kasi na nagda-doubt ka sa self mo, lalo pag yung mga nakukuha sa mockboard talaga is mababa. Ay, part yun, di ba, ng Yes. review, yung mga mock board. Yes. Mga, how does yung mga results sa mock board, dun ba nagkakaroon ng mga self-doubt? Yes. Baka hindi So- mo mapasa? Hindi makakain. Hindi. Iyak Gano'n, mo. hindi Yes. ka. O yun yung mga struggles sa mga nagre-review ba? Yung hirap na hirap talaga sila. Kaya naman yung Hindi kami pag-rest talaga, pag tulog. Talagang binabawi ngayon. Enjoy ang pagtulog at pag-rest, guys. So, ikaw naman, Mark. Ang masasabi ko lang sa sarili ko is, ang tapang mo self. Ang Tas I am very proud of you. Tas hindi ka nagpadala sa mga tao na nagpapababa sa'yo. Wow. How do you handle that? Yung mga taong nagda-doubt sa capabilities mo, meron bang ganun? Na-experience nyo ba yun? Na ba, meron mga taong nag-doubt if you're going to pass the Yes. board exams or hindi? Meron ganun? And how did you guys handle that? Anong ginawa nyo? Ako is parang pinatunayan ko na lang, tas Oo. nagtiwala na lang ako sa sarili ko, sa kakayahan ko. Di ba, parang yun yung best way to handle those who doubt you. Na ipakita mo that you were able to do it, na nakapasa kayo. And now, naghihintay na lang ng oath taking, mga Yes. social worker natin. Once again, congratulations. Saka ilang congratulations pa ako today. Or deserve nyo yun. Ikaw naman, Zaison. Ako naman po is you made it. Parang looking back kasi diba parang kung nasaan kami ngayon or nasaan ako ngayon, pangarap lang siya before. Mm-mm. So malayo na, pero malayo pa. So parang habang as you go further kasi na-achieve mo yung bawat goals mo, mas nag-aim ka for more and dapat yun yung lagi mong isipin kung saan ka nang galing. Parang kasi pag meron tayong goal, may susunod na naman na goal. Parang never ending yung goals natin sa buhay. But it's nice na to remember na malayo pa, pero malayo na. Yes. Ang mga wisdom ng mga Yes. social worker natin talaga naman. Alam nyo, ma-share ko lang, this is what I love being the host of Rise Up Biganyo. Kasi every time na meron kaming mga guests, I get to learn new lessons, di ba? Kasi iba't ibang tao, iba't iba yung experiences nila, iba't iba rin yung mga life lessons na nasi-share nila. And of course, yung mga kabeshi natin, for sure, every time nanonood sila, hopefully, every time nanonood sila ng Rise Up Biganyo, every episode meron silang nakukuhang aral and life lessons. And mga, ano ba? Dami ko na sinabi, medyo yung line of thought ko nawala. Pero that's it, get sa mga kabeshi natin yun. So, last question for you guys. For this part of the show, ano ang advice nyo sa mga upcoming na social worker natin? Sino mauna? Ang ma-advise ko lang is magtiwala lang kayo sa sarili, tas mag-pray lang kay God. Ayasa. Ang ma-advise ko naman po is mag-aral ng mabuti, tsaka gawing inspirasyon yung mga magulang, yung mga nagdadaw sa inyo, tapos gawin yung inspirasyon yung mga iba pang mga relatives ninyo na yung mga ibang tao na mangangailangan ng tulong sa inyo. Sa akin naman is, kapag pagod ka ng nagbasa, itulog mo, mag-power nap ka. And then, always pray. Talagang si God, impossible yan kung magbigay. Oo. Pero Jace. Akin naman po, let's make the social work profession known. Kasi hindi tayo kilala ng ibang tao. Tapos Oo. minsan ang baba ng tingin sa Yung profession mga, ano natin. ba yung mga social workers? Sino ba yung nagbibigay ng mga relief po. goods pag may calamities? Pero ayun po, panindigan natin Oo. yung profession na pinasok natin at huwag tayong mag-expect ng malaking pera dito. Huwag maging selfish. Kasi sa social work, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi nabubuhay tayo para sa ibang tao. Sa mga taong nangangailangan. Yes. Oh, yung mga itong pinasok nating larangan, guys, is very selfless. Yes. Diba? So I'm so proud of you. Oh, naiyak. Naiyak. Once again, guys, congratulations. And thank you naman sa pagpunta sa show namin. Thank you po for inviting us. At sa aming
aming pagbabalik mga kabeshi, makakasama pa natin ang mga board passers natin sa social work ng mga Vegan City Scholars dahil makikipagkulitan pa po tayo sa kanila at kung ano yung mga questions na talagang kaabang-abang. Kaya exciting na questions natin. Malalaman niyo po yan sa pagbabalik ng Rise Up Vegan. And we're back mga kabeshi. Excited na ba kayo sa mga questions na itatanong natin sa mga guests natin today? Kinakabahan ba kayo sa mga questions natin? Yes. Mukhang mas... Kinabahan. Yung kaba, parang match ba ng kaba nung magte-take ng board exam? Ganun ba? Parang. Pinapaalala lang namin kung ano ba yung feeling na kinakabahan kasi we love it when you guys are that anxious. Charot! Charot! Eto, sino ang mauuna? Dito ba or dito? Dito. So si Jason ang mauunang mag-answer ng ating question. Isang beses ko nung babasahin yung question, tapos mabilisan, sagot agad. Jason, hindi pwedeng mag-isip-isip. Tapos na tayo sa part na nag-iisip kayo sa board exam nyo na ginawa yun. Maraming beses na. So ngayon, anong unang answer na papasok? Yun yung sasabihin. Okay. First question is, wow! Hindi, nagpanang itong mga to. Jason, kung ikaw ay isang lasa, ano ka? Sweet. Sweet. Gaano ka sweet? Ano pong level ng sugar? Eto, Mark. Nasubukan mo na bang sigawan ang sarili mo? Opo. May pa-follow up tayo. Bakit? Kapag nafe-feel ko yung sarili ko na hindi ko na kaya. So, sumisigaw. Oo. Ayesa. Oh my God. Oh my God. Ayesa, kung maaari kang maghapunan kasama ang sinumang tatlong tao mula sa kasaysayan, sino sila? Mama ko, papa ko, tsaka isang kapatid. Yes. Bakit? Ayesa. Bakit? No, kasi di ba na-mention natin na kasaysayan. So parang they're from the past. So, bakit? Pa-share naman kami. So, in the future, syempre, may trabaho na ako. ganun. Yes. Then, in the past, It's okay. Our kabeshis will understand. yung mama ko, which is upas away na last 2021, syempre, gusto ko pa din na makasama siya. When you're successful. Ano naman yung, since hapunan, ano yung gusto mong kainin? Or favorite food na niluluto ni mama? Nung Yung chop suey niya po. chop suey. Yes. So, sa hapunan na yun, buo kayong family. Yes. And yung ulam, chop Chop suey. Yes. Ano yung struggle naman? Ano yung struggle, Ayesa, na wala na si mama? And ano yung feeling na ngayong successful ka na? She's not with you to celebrate it. Syempre po, as panganay, kailangan mong gampanan yung pagiging ina sa pamilya. Aww, it's okay, Ayesa. It's okay. Parang ako yung iiyak, mga kabeshi. Di ba? So how does it feel na ngayong pasado ka na, social worker ka na, she's not with you to celebrate it? Syempre, happy pa rin po kahit na wala na siya dito kasi pangarap niya din po kasi sa amin na makapagtapos sa lahat. Sa family niyo ba, ikaw yung unang nakapagtapos ng college? Yes. Kasi ako po yung panganay. Panganay. Tapos yung sumunod po, college tsaka high school. Ang sabi natin dito, yung segment magiging funny, pero nag-iyakan tayo. Pinaiyak natin si Ayesa, guys. Ano ba yan? Yung host natin, medyo meron na namang kasalanan. Patapos na nga yung episode, nagpaiyak pa. Yeah, nag-iyak ka. Pinaiyak ko siya. No hugs, Ayesa, diba? You know your struggle. And so,
proud of you. For sure, yung mama mo super proud of you for getting through all those. Tapos saka social worker ka na, and yung ginampanan mo yung mga ginagawa niya dati. Ay, sa kung nakikinig ngayon si mama, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kung nakikinig man siya ngayon, gusto ko lang sabihin sa kanya na, Ma, yung panganay mo, magiging lisensyado na. Lisensyado na. Social worker ng panganay ni mama. Ay, sa bakit tayo nag-iiyak? Naiyak ako ng show. Yung ang goal ng Rise Up Bigenyo kasi is to showcase yung mga efforts ninyo, yung mga pinagdaanan, na kung meron tayong mga kabeshis going through the same thing as you, na they can also do it. Kaya nila yan, di ba? Hugs to all our kabeshis, and of course to you, Ayesa. Sabi talaga natin dito, exciting yung mga questions. Bakit? Talaga. Mary Rose, ikaw ang susunod. Huwag ka umiyak. Question mo na to. Ano? Ikaw, ready ka na ba? Or medyo magpupunas muna na? Okay na. Okay na tayo. Okay, hinga. Ha. Ito ang question mo, Mary Rose. May mga tumatawa na wala pa yung question. Mary Rose, ano ang isang bagay na hindi ako maniniwala tungkol sa inyo? Tungkol sa'yo? Sagot muna bago tawa. Ma-pride po. Ma-pride. So, hindi yun ka panipaniwala. Ayesa, bilang pinsan mo si Mary Rose, totoo ba na hindi siya ma-pride? Pride po. Ma-pride. Laglaga. Binuki. I second the motion. Ay, second. Baka meron rin sasabihin si Mark. I agree. 100%. Ilaglag ng mga friends. Okay, bumalik tayo kay Jason. Oh, yung question. Jason, kung ikaw ay isang upuan, sino ang nais mong umupo sa iyo? Hindi! Kung upuan ka lang naman, di ba? Sino ang gusto mo umupo sa iyo? Example, monoblock ka, sino yung uupo sa iyo? Ganun. Papa. Okay. Moving on! Tumali na panunti. Na sana may sana sinabi. Mark. Hala! Gusto niyo yung mga question ng parang kay Jason. Ikaw naman. Mark, kung ikaw ay isang kagamitan sa kusina, alin ka at bakit? Sando. Bakit? Kasi, para, Ano? Basta. yeah. Basta sandok siya mga kabeshe. Ano ba? Ayesa, iiyak pa naman ba tayo? Charot lang. Oh, actually, baka iiyak ka na naman. Ala. Ayesa, mas gugustuhin mo bang maglakbay sa nakaraan o sa hinaharap? Bakit? Para sa akin, gusto kong maglakbay sa nakaraan. Siyempre. Bakit naman? Ayesa. Siyempre, past is past. Ah. Past is past. Yung mga nakasakit sa'yo sa past, huwag mo nang balikan. Doon ka sa pa-forward dapat kung saan ka mas magiging productive tsaka mas makakatulong sa mga ibang tao. So maglalakbay ka sa hinaharap? Okay. Akala ko, iyak na naman tayo. Hindi na. Okay. Pakiayos po yung ano. Pakiayos yung question. Ano ba? Baka feeling ko siya na dapat magtanong sa atin. Okay. Ay! Mary Rose, paano mo mailalarawan ang iyong pinakapangit na kaaway sa isang salita? Ano po? Basag na salabin. Oh. Isang salita nga lang, Mary Rose. Ang dami naman nun. Dulpet. Ano ulit? Dulpet. Dolphin! Okay, since last
2 questions na to natitira. Magbato-bato pick kayo kung sino yung... Kayong dalawa na lang, tapos silang dalawa. Kung sino yung talo, sila yung sasagot ng question. Okay, si Jason. Ikaw ba? Okay. Okay, ang last 2 questions ay sasagutin ni Jason. Ay, ni Mark and ni Ayesa. Okay. Okay. Mark, kung bibigyan ka ng pagkakataon na palitan ang iyong pangalan, ano ang iyong bagong pangalan? Marky. Ganun din, Marky. Ang lagi ng difference ng Mark to Marky. Nalagyan lang ng Y. Why? Oh. Pero napalitan. Ayesa, ano ang pinakawalang kwentang talento na mayroon ka? Wala. Kasi lahat ng talent ko, May nagagamit kwenta. ko. Yes. Oh. Nagagamit. Sorry mga Oh, kabeshi. talent. Lahat. Talent. Bakit gagawin ni si Yes, talent? Parang hindi ako si Mary Rose. Ano sinasabi ni Mary Rose? Hoy. Kasama pa tayong Owi mamaya. Wag ka. Talent niya kasi kumain po. Ay? Halata naman. Binash ka. Kung ako yan, gaganti ako. Baka yun mga kabeshi. Wait, hindi tayo pipisikalin dito. Hindi, ganyan lang naman. Go lang. Go lang. Ito? Okay. Bibigyan niyo ba kami ng talent? Sasayaw ba kayo? Sayo si Mayang mag-gento-gento Ang sabi niyo kanina, Yes, gento. sasayawan niyo kami. Lahat na lang po kami. Lahat kayo sasayaw. Ano yung sasayaw niyo? Hindi ka pa ganun. Pero before ba, or ngayon na natin pagsayawin, ano ang decision ng ngayon na kayo sasayaw? Ay, mamaya na lang. Magpa-plug muna ba ang mga guests natin? Mag-plug since para hindi nyo naman sabihin na pinipressure ko kayo sa pag-share ng talent. Mag-plug muna kayo. Your Facebook account, Instagram, TikTok, and sino yung mga gusto natin i-shoutout? Go, guys! So, shout out po sa mga lahat ng mga kabeshi natin dyan. Then, hi po sa mga relatives ko, Alvillar and Cabuloy family, hi po. Then, sa mga nangangailangan po ng social worker, you may contact me po sa Facebook ko, ay sa Joyce Alvillar po. Oo. Sino na siya? Nakapag-shoutout na ba? Ikaw naman, Mary. So, shout out po sa munting tahanan ng Nazareth po, kung saan po ako nag-OJT ng first sem at sa Northfield Foundation Incorporated po sa second sem. And sa pamilya ko po, Alvillar family, Corpus family, Realin family, You can take all tsaka the time. sa mga friends ko. Pangalanan ng mga friends. Tricia. Baka Si naman Tricia. So, Jowa mo, ba't hindi mo? Yeah. Oo, ni Ayesa. Talaga naman. Ay, low-key. Huwag na yung pangalan. Si Mark naman. sa mga pamilya ko dyan, hello po. Sa Adriatico, Rosario family, hello po. Sa agency na nag-OJT-han ko sa Balay Talipato, Cabugao, sa mga staff and sa supervisor namin, hello po. And pati din sa MOO, San Nicolas, Ilocos Norte, hello po. Then, sa mga kaibigan ko, sina Trixia, Russell, Charbel, Rona, at sa mga hindi ko nabanggit, hello po. Ikaw naman. So ako naman po, shout out din po sa RSCC Region 3, MSWDO Magsingal, of course to Arans and Adona family, sa mga kaibigan ko po, Crimlo 101 family, may Choco Surf Fam, may Pantay Fam, sa mga roommates ko po nung nag-review ako sa Prudence, and sa mga hindi ko po mababanggit, hello po. Ayan, so before kayo mag-show ng talent, ako meron din akong gustong pasalamatan. Hindi lang kayo. Parang bigyan niyo rin ako ng time na magpasalamat. Hindi naman. Ayan. Ako naman, meron akong gustong pasalamatan kaya naka-eyeglass na ako ngayon kasi yung eyesight natin medyo
Ayan, I would like to thank, of course, the City Mayor of Vigan, Mayor Jose Bonito Singson Jr., Vice Mayor Randy Singson, City Councilors, Department Heads, and City Employees. To our Cepu Fam and T Vigan Production, producers, editors, and cameramen. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, TV Gun Production, and ring the bell for more updates dahil kung may mga episode po kayo na hindi napanood ay pwede niyong panoorin sa YouTube namin ng buo. And also, follow our Facebook page, TV Gun Production. Like and share mga kabeshi. Baka meron pa ba tayong gustong pasalamatan, guys? Yes po. We would like to thank you also to the Vigan City Scholarship. And of course, the city government of Vigan Yes. City po. Kasi malaking tulong po sa amin yung scholarship sa journey namin towards becoming registered social workers. So, thank you so much po. And before the show ends, meron po kaming gustong i-share sa inyong mga kabeshi. Ito po ang kaabang-abang na Ranyag Vegan Twilight Festival, and these are the schedule of activities. October 25, 2023, Wednesday, ang activities po na nakapila for that day ay Ranyag Horror House, Drive-In Movie Marathon, Ranyag House Sticker Competition, and the Ranyag Night Market. October 26, 2023, that's Thursday, ang activities po na nakapila ay Trick or Treat Batch 1 and Batch 2 at Drive-In Movie Marathon Day 2. On October 27, 2023, Friday, ang mga activity na naka-line up dito is Ranyag Jack-O-Lantern Competition, Rave Party, or Ranyag Halloween Costume Competition and Award. Sa October 28, 2023 naman po, which is Saturday, nakapila po dito yung Ranyag Float Parade and Competition. Then sa 8 p.m. po, Pipian at Aros Kalduhan sa Plaza. And sa October 29, 2023, Sunday, ang activities naman po dito is Car and Motor Show and Cosplay Competition, Ranyag Street Dancing and Showdown Competition. Ayan, mga kabeshi, yun yung mga activities na dapat nating abangan for the Ranyag Vegan Twilight Festival. And of course, sa mga kabeshi natin who are interested to join the competitions, ito po yung mga guidelines. Ito po ang guidelines for Jack-O-Lantern Competition 2023. The competition is open to vegan residents only. Only the first 20 entries will be entertained. Pumpkins will be provided by the organizers. Participants will bring their own carving kits, stencils, and candles. Distribution of pumpkins on the day of the competition will be on a first-come, first-served basis. Pumpkins are not allowed to be painted. Additional materials may be included to embellish the entry but should not be larger than the main pumpkin itself. The carved pumpkins must be able to stand without any support. The signs will be disqualified if found offensive, discriminatory, or inappropriate in any way. All entries will automatically be owned by the city government and will be displayed at the Plaza Burgos. The competition will be held on October 27, 2023 at Plaza Burgos. Assembly time of participants will be at 3:30 p.m. The competition will start at 4 p.m. and end at exactly 7 p.m. All participants are required to clean up the mess in their workplace prior to the submission of their entries. Judging and awarding of winners will be announced on October 27, 2023 at Plaza Burgos around 8 p.m. during the Ranyag Rave Party. Non-compliance with the guidelines stated above will automatically get 5 points deduction. And of course, the decision of the Board of Judges is final. And this is the guidelines for the Ranyag Street Dancing and Showdown Competition 2023. The competition is open to all dance groups. Only the first 10 entries will be entertained. All dancers for the competing groups shall be at least 12 years old and above. Each group shall have a minimum of 20 members. Music for the street dance will be Di Canton Malipatan. The organizers will provide the sound system in designated areas along the streets of Vigan City. A remixed music of their choice, canned music, will be used during their showdown. The showdown performance will be 5 to 7 minutes only. Pyrotechnics are not allowed.
Candles, torches, and other gadgets that use fire can be utilized only during the showdown. However, the contingent must take necessary precautions and shall be held solely liable for any untoward incident that may occur. Tumbling, breakdancing, somersaults, and other forms of dangerous acrobatic stunts are not allowed. The competition will be held on October 29, 2023. The showdown will be at Plaza Burgos at 6 p.m. followed by the street dance that will start at around 8 p.m. after the showdown. Non-compliance with the guidelines stated above will automatically get 5 points deduction. And of course, the decision of the Board of Judges is final. The guidelines for Ranyag Children's Costume Competition 2023. The competition is open to all Ranyag Trick or Treat participants. All contestants must present themselves in Halloween costumes, magical, fantasy, or scary theme. Safety first. Props such as swords, blades, and knives should be made from non-metallic materials. Real weapons are strictly not allowed on the premises of the event. Pyrotechnics attributed to the costumes are strictly not allowed. Costumes that displays nudity, offensive, and discrimination are strictly prohibited. Participants should be responsible for their costumes at all times. Different offices of Vigan City Hall will have 10 stars each. During the trick or treat route, these stars will be given to their chosen best in costume contestants. Winners will be determined based from their corresponding ranks or numbers of stars earned. There will be 2 batches of winners, one from AM batch and another from PM batch. Announcement of winners will be on October 26, 2023 at Vigan City Hall lobby. After the trick or treat route, non-compliance with the guidelines it's stated above will automatically get 5 points deduction. So this is the guidelines for Ranyag Float Parade in Competition 2023. Only the first 30 entries will be entertained. The float should be used a tricycle, registered or non-registered. The use of any vehicle such as kuliglig, harrison is strictly prohibited. Should korong-korong be used. A height requirement of 6 feet is mandated. Also, the extension of the tricycle such as pasagad or additional sidecar is not allowed. The float should use light bulbs powered by a generator or any other battery or solar-powered lights. The use of candles, torches, or any materials that produces fire is strictly prohibited. The theme or concept of the float should be magical, fantasy, from movies or any other theme will be allowed. The use of scary or horror concept must be avoided. Generators may be carried or ferried separately in a non-motorized vehicle or may be put inside the float. There should be at least one person atop the float depending on the theme. There should be a minimum of 5 people in costume to join the float. There will be no limit on the materials to be used except for the prohibition stated in number 2. The competition will be held on October 28, 2023 at 6 o'clock p.m. The assembly area and time will be in Vigan City Boardwalk on or before 5 o'clock p.m. After the parade of floats, final judging and awarding will be in front of Vigan City Hall. Non-compliance with the guidelines stated above will automatically get 5 points deduction. The decision of the Board of Judges is final. Guidelines for Ranyag Halloween Costume Competition 2023. The competition is open to all residents of Ilocosur. Only the first 20 entries will be entertained. All contestants must present themselves in Halloween costume, magical fantasy, or scary movie theme. Participants should submit a photo of their chosen Halloween movie character before the competition. Props such as swords, blades, and knives should be made from non-metallic materials. Metal objects are not allowed to have sharp blades or edge. Real weapons are strictly not allowed on the premises of the event. Pyrotechnics attributed to the costumes are strictly not allowed. Each participant
should perform a walk during the judging performance. The walk should not be deemed indecent, bad-mannered, inappropriate, or discriminating. Acts should be appropriate from general audiences. Costumes that display nudity in private parts are strictly prohibited. Participants should be responsible for their costumes at all times. Judging and awarding will be on October 27, 2023 at Plaza Burgos around 8 p.m. during the Ranyag Rape Party. Non-compliance with the guidelines stated above will automatically get 5 points deduction. The decision of the Board of Judges is final. And of course, the guidelines for Ranyag House Decor Competition 2023. The competition is open to all homeowners and business establishments along Pisoluga Street. Only the first 35 entries will be entertained. One house is equivalent to one entry. A house with multiple commercial lessees may enter as another entity. Materials to be used will be boundless, but elements that are combustible are strictly prohibited. The entries can start decorating their houses upon registration. Only the facade of the building or the house should be decorated. The use of live animals and people are prohibited. Additional lights may be used as long as it doesn't compromise the safety of the premises and the public. Sounds may also be incorporated as long as it doesn't cause alarm or disturbance in the neighborhood. All entries must be fully decorated on October 25, 2023 and must be displayed until October 29, 2023. Judging will be on October 27, 2023 at 6 p.m. Announcement of the winner and awarding will be on October 27, 2023 at Plaza Burgos around 8 p.m. during the Ranyag Rape Party. Non-compliance with the guidelines stated above will automatically get 5 points deduction. The decision of the Board of Judges is final. Ayan, mga kabeshi natin, for sure you guys are excited for all the activities na naka-line up for the Ranyag Vegan Twilight Festival. Ikaw ba? Kayo ba? Excited na ba for all the activities? Ano pinaka-inaabangan ninyo? Sa akin po, inaabangan ko po yung street dance. Street Street dancing. Kahit ikaw, Mary Rose, street dancing. Ikaw, Jason, Street dancing and din yung ba? costume din. Costume. Ako naman, since as an employee of the city government, ang inaabangan ko ay yung float pa rin. Kasi kasama kami doon. And that's it for our interview with our vegan city scholars who passed the board exam for their social workers. Once again, mga addings, thank you so much for coming dito sa show namin and for sharing all of the lessons you learned and the process. Yung sa ating mga kabeshi, ayan. Mga kabeshi, once again, thank you so much for watching this episode at magkita-kita ulit po tayo next week dito lang sa nag-iisang youth-oriented show ng vegan. Dito lamang po yan sa Rise Up, Veganyo!